ang disipulo at pinakamalapit na tagasunod ni Kristo. Sila nagpalaganap ng ebanghelyo sa mundong ibabaw. Subalit ngayon ay aalamin natin kung paano sila namatay. Kaya naman wag na nating patagalin pa, simulan na natin. Kilala bilang Simon Peter at Cephas na siyang pinuno ng 12 disciples kung saan nagmula siya sa isang fishing village ng Bethsaida sa kahabaan ng hilagang baybayin ng dagat ng Galilee. Inilarawan siya ng Biblia bilang isang malumanay na tao ngunit matatag at tapat kay Jesus. Subalit nang dinakip si Jesus, siya ay natakot kaya tinanggi niya ito upang maiwasan ang pag-uusig. Saksi din siya sa ginawang paglalakad ni Jesus sa tubig pati na ang babaeng binuhay ni Kristo. Sa kasamang palad, siya ay ipinako ng patiwari dahil pakiramdam niya na hindi siya karapat-dapat na mamatay tulad ng pagkamatay ni Jesus. James, son of Zebedee. Kilala bilang James the Greater, James son of Zebedee, isa sa mga pangunahing alagad ni Jesus at isa sa dalawang apostol na pinangalanan James. Nakasaad sa Biblia kung paano siya at ang kanyang kuya ay nagtanong kay Jesus kung dapat silang tumawag ng apoy mula sa langit dahil sa hindi pagtanggap sa kanila ng isang bayan. Sa Book of Mark ay tinanong ni James si Jesus kung maaaring siya at si John ay umupo sa magkabilang gilid ng kanyang trono at nangakong susunod sa kanya sa pagiging martir kung saan siya lang ang tanging alagad na ang pagiging martir ay nakasulat sa Biblia. Siya ay pinugutan ng ulo ng haring si Herod at isinaalang-alang na unang taong namatay para kay Jesus. Ayon sa tradisyon, siya ay isang misyonero sa Espanya kung saan siya nilibing. Subalit dahil siya ay namatay sa Jerusalem sa mga unang araw ng simbahang Kristiyano, kaya naman may ilang issue ng paniniwala dito. Gayunpaman ang mga Kristiyano ay patuloy pa ring naglalakbay sa kanyang sinasabing libingan sa hilagang kanluran ng Espanya. At sa taunang pilgrimage na tinatawag na Camino de Santiago bawat taon ay humigit kumulang 300,000 katao ang bumibisita sa dambana ni St. James the Great sa lungsod ng Santiago de Compostela. John, son of Zebedee. Siya ang ikatlong miyembro sa inner circle of disciple ni Jesus at nakababatang kapatid ni James the Greater at isa din sa ilang mga apostol na mangingisda. Ayon sa Biblia, isa siya sa mga nagalaga sa ina ni Jesus na si Mary sa kanyang tahanan. At base sa tradisyon, siya ay pinatapon sa isla ng Patmos kung saan sinulat niya ang Book of Revelation bago siya nasawi dahil sa katandaan. Andrew. Isa ding mangingisda at ang unang alagad na tinawag ni Jesus para siya ay paglingkuran kung saan kilala siya bilang pinakamalapit na alagad ni Jesus. Subalit bago ito nangyari, siya muna ay naging alagad ng pinsan ni Jesus na si John the Baptist. Siya din ang nagdala kay Peter patungo kay Jesus at nagsabi na siya ang Mesiya. Ipinako siya sa krus noong 60 AD sa Greek city ng Patras. At ayon sa Acts of Andrew, siya ay nakagapos sa isang hugis X na krus na kilala bilang St. Andrew's Cross. Philip. Tulad ni Peter at Andrew ay nagmula din siya sa baybaying bayan ng Bethsaida sa dagat ng Galilee. Inilarawan ng Biblia na ang ilang lalaking Greek ay hinahanap siya dahil sa kagustuhan ng mga ito na makita si Jesus. Nakasaad sa Book of John na siya ay sinubok ni Jesus sa pamamagitan ng pagtatanong kung saan siya bumili ng tinapay para sa 5,000 taong nagugutom. Sa ngayon ay may iba't ibang dahilan ang sinasabi tungkol sa kanyang pagkamatay noong 80 AD. Ang una ay sinasabi na siya ay nasawi mula sa natural cause habang ang iba naman ay nagsasabi na siya ay pinugutan ng ulo o ipinako sa krus ng pabaligtad. Bartolomeo. Wala ganang nalalaman tungkol sa apostol na si Bartolomeo maliban sa kanyang pangalan kung saan siya ay malapit na nauugnay kay Philip sa Biblia at sinasabi na silang dalawa ay may isang uri ng relasyon. Marami ang naniniwala na si Bartolomeo at Nathaniel ay iisa, kung saan sa Gospel of John ay may isang apostol na nabanggit na nagngangalang Nathaniel at nag-uugnay kay Philip at ang pangalang Bartolomeo ay hindi nabanggit. Ngunit ang iba naman ay hindi sumasang-ayon dito at sinasabi na si Bartolomeo at Nathaniel ay magkaibang tao. At gaya ng ibang apostol, siya din ay isang martir na may iba't ibang kwento kung paano nasawi. Ayon sa pinakasikat at nakakatakot na bersyon, siya ay binalatan ng buhay bago tinanggalan ng ulo. Habang ang iba naman ay nagsasabi na siya ay binugbog at ipinako sa krus, ipinako ng pabaligtad, pinalo hanggang sa mawala ng malay at itinapon sa dagat. Maaaring hindi talaga malinaw ang pagkamatay niya, subalit masasabi naman natin na hindi siya nasawi sa natural cause o mula sa katandaan. Kaya naman ang tanong ko sa iyo ay aling bersyon ng kwentong ito ang narinig mo na o pinaniniwalaan mong totoo? Hihintayin ko ang sagot mo sa komento. Matthew.
Kilala rin bilang Levi Matthew na isang tax collector na nangolekta ng pera para sa Rome mula sa kapwa Hudyo. Noong unang siglo ng Judaismo, ang trabahong ito ay isa sa pinakakinasusuklaman dahil sumisimbolo ito bilang isang anyo ng pagtataksil na kumakatawan sa pananakop ng Rome sa Israel. Kaya naman ang siya ay tinanong ni Jesus na maging alagad nito ay pinakita nito na ang Diyos ang pumili upang gawin ang kanyang gawain, kabilang ang mga taong karaniwan tinuturing na mga tagalabas. Maaaring 7 beses lamang siyang nabanggit sa Biblia pero isa siya sa mga pinakakilalang alagad ni Jesus. Ayon sa mga ebanghelyo ay nilapitan siya ni Jesus sa isang tax collector booth at sinabihang sumunod dito sa kanya kung saan sila ay kumain sa bahay ni Matthew kasama ang iba pang mga kolektor ng buwis at makasalanan. Tulad ng mga nauna ay tinuturing na isang misteryo ang kanyang pagkamatay dahil may nagsasabi na siya ay nasawi bunga ng katandaan habang ang iba naman ay sinasabing siya ay naging martir tulad ng karamihan sa kanyang fellow disciple, Thomas. Tulad ni Matthew ay hindi rin gaanong binanggit si Thomas sa Biblia at ang mga detalye ng kanyang buhay ay magkasalungat at malabo. Subalit siya ay naging popular dahil sa kanyang skepticism o pag-aalinlangan sa isang sikat na kaganapan kung saan ay nakuha niya ang palayaw na Doubting Thomas. Inilarawan siya ng ebanghelyo kung paano siya nag-alinlangan sa muling pagkabuhay ni Jesus kung saan ay sinabi niya sa kanyang fellow disciples na maliban kung makikita niya ang marka ng pako sa kanyang kamay at ilalagay ang kanyang daliri kung saan ibinaw ng mga ito at ilalagay ang kanyang kamay sa tagiliran ni Jesus ay hindi siya maniniwala. Sa mga sandaling iyon ay nagpakita si Jesus at inalok na hawakan ni Thomas ang kanyang mga sugat tulad ng sinabi niya. Ayon sa tradisyon, siya ay sinibat hanggang sa malagutan ng hininga sa Mylapore, India noong July 3 sa 72 AD. James, son of Alphaeus. Ang apostol na si James na anak ni Alphaeus ay nabanggit lamang sa 4 na listahan ng mga apostol. Ibig sabihin ay 2 bagay lang ang tiyak na tayo ay nakakasiguro na ang pangalan niya ay James at ang pangalan ng kanyang ama ay Alphaeus. Sa kabila ng napakaraming haka-haka tungkol sa kanya ay wala ni isa man sa mga ito ang napatunayang totoo. Maging ang mga sinaunang simbahan ay nahirapang malaman ito kaya naman sadyang napakahirap sabihin kung paano siya namatay. Subalit, may mga nagsasabi na siya ay pinako sa krus sa kasagsagan ng preaching mission sa Egypt habang ang iba naman ay sinasabi na siya ay pinukpok ng bato hanggang sa masawi sa Jerusalem. Jude. Ang apostol na si Jude ay kilala din bilang si Jude of James, Judas of James, Thaddeus, Judas Thaddeus at Lebbeus. May mga taong naniniwala na siya ay kapatid ni Jesus pero walang malinaw na pahayag sa Biblia tungkol dito kaya naman walang makapagsabi kung ang parehong Judes ay iisang tao lamang. Ayon sa mga tradisyon, siya ay naging martir kasama ni Simon the Zealot na siya na ngayong lungsod ng Beirut noong 65 AD. Habang ang iba naman ay sinasabi na ang kanyang labi ay dinala mula Beirut patungong Rome noong 1665 at inilagay sa isang crypt sa St. Peter's Basilica kung saan ang mga buto ay isinama sa libingan ni Simon the Zealot. Simon the Zealot. Ang kanyang pangalan ay lumabas lamang sa 4 na listahan ng mga apostol at walang nakakaalam kung anong ibig sabihin ng palayaw niyang Zealot. May posibilidad na miyembro siya ng isang sekta ng mga Hudyo na tinatawag na Zealots kung saan isa itong revolution-seeking group na naghahanap sa Mesiya. Noong ika-5 siglo, ang Armenian historian na si Moses of Turin ay sinabi na si Simon ay naging martir sa kaharian ng Iberia. Subalit, ayon sa compilation ng buhay ng mga santo na tinatawag na Golden Legend, ay sinasabi na siya ay namartir sa Persia noong 65 AD, habang ang mga Ethiopian Christians naman ay nagsasabi na siya ay pinatay sa central region ng Israel na tinatawag na Samaria, Judas Iscariote. Ang pinakasikat o di kaya pinakakasumpa-sumpang apostol ay walang iba kundi si Judas Iscariote at magpasa ngayon ang kanyang pangalan ay kasing kahulugan ng salitang traitor. Siya ay itinalagang ingat yaman para kay Jesus at sa mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Last Supper na ang isa sa mga ito ay magtataksit sa kanya. Sa kanya nilingon si Judas at sinabi na kung ano ang kanyang gagawin ay gawin ito ng mabilis. Hindi agad nakuha ng iba pang mga apostol ang katagang binitiwan ni Jesus dahil inakala na ang tinutukoy ni Jesus ay may kinalaman sa pera. Ayon sa Biblia ay nakilala ni Judas ang ilang mga pari at pumayag na ipagkanulo si Jesus para sa 30 pirasong pila kung saan siya ay lumapit kay Jesus habang sinusundan ng armadong sundalo na siyang humuli kay Kristo na siyang dahilan ng kanyang pagkakapako sa krus. Matapos ang pangyayaring iyon ay nagsisi siya sa kanyang ginawa at ayon sa Book of Matthew, siya ay nagbigti. Inilarawan naman ng Gospel of Luke kung paano ginamit ni Judas ang pera na kanyang natanggap.